Okay, paki-type naman po kung clear po yung ating screen, kung nakikita po ba yung ating screen. May I know naman guys, I do have my chat box open. Pakibanggit naman kung malinaw po yung ating screen. Clear, okay. Thank you so much sa response. Thank you so much. Thank you so much po. Okay, so before we go on, I would like to Okay, sa pagpapatuloy natin, ano-ano nga ba ang pag-uusapan natin tonight? This is the very basic. This is the intro to Forex and cheat codes. So gusto ko lang malaman, mayroon po ba ditong mga student na ngayon pa lang makaka-attend ng ganitong trainings. All right? So meron po ba? Can you type naman number 1 kung sino-sino yung mga newbie? Yung ngayon pa lang naka-attend ng training na ito. Okay? May ano naman guys, para alam ko naman kung paano natin i-cater yung ating training for tonight, kung paano natin mai-address. Mai-address ba natin ng tama? Okay? Can you type number 1 para doon sa mga newbie na ngayon pa lang naka-attend? Can you type number 2 naman? Okay, marami po talaga tayong ngayon, no? Marami mga newbie. So welcome, welcome guys sa ating pag-uusapan tonight. I hope you enjoy. I hope you will gain a lot of knowledge kung ano man ang bagay natin pag-uusapan tonight. I hope you will be excited kung ano man yung bagong learnings na matututunan natin tonight. Okay? So I believe mayroon tayong mga umattend na before. Can you type naman number 2 kung sino-sino yung mga naka-attend na before ng ganitong training? Sige nga, sige nga. Mayroon po ba ditong mga second time na naka-attend? Okay, si Ma'am Melody. All right. But of course, thank you so much for still attending this kind of training kahit naka-attend na po kayo before. Of course, this kind of training na kahit paulit-ulit natin is sinasabi nga natin mastery. Kailangan natin i-master, no? So, sometimes kasi yung isang training na napupuntahan natin, hindi naman natin kayang i-absorb lahat, no? Sa paulit-ulit natin na ginagawa, sa paulit-ulit natin na uma-attend tayo, marami tayo mga bagay na matututunan. Hindi man yan all about Forex in terms of some financial advice, in terms of trading or whatever na psychology na pwede nating matutunan, pwede nating mapulot kahit konting bagay. Alright, I would like to welcome you everyone. Welcome, welcome sa ating intro to Forex for tonight. Itong pag-uusapan natin is very basic lang. Okay? Very basic lang to, but I want you guys na to please be attentive. Please be cooperative. Kung meron tayo mga notes and pen dyan, kung kailangan nating magsulat para mas maintindihan po natin at mabalikan. Okay? So before we go on, let me quickly introduce Okay, let me quickly introduce myself. This is Cheryl Cuderes. I'm currently now in Philippines. I am now in Philippines, but I am a former OFW in Hong Kong. I've been into a lot of networking business for so many years. And then right now, I am full-time dito sa trader. And then I am a member of Pinoy Traders Community. Okay, so I am also the founder of Kabayan Traders Community. Alright, so kung nakapag-click kayo ng page na Kabayan Traders Community, ako po ang may-ari noon at ako po ang coach ninyo. Alright, so everyone, our coaches, has their own brand na mga page na napasukan po natin. Okay, so, okay, this is our Pinoy Traders Community. Okay, ito po yung ating very own community. Right? So, itong ating community is headed and founded by Coach Nars Paraguya. Okay, si Coach Nars po, siya po yan, yung may hawak na mic, and then he is in Cagayan de Oro. Itong event po na ito ay ginanap po ito sa Cagayan de Oro last 2025. Okay? So, ayan ang ating community. Although, ang ating community is an online base,
Lahat po ng members natin are OFW, mostly are OFW. So mayroon po tayong Team UAE, mayroon po tayong community ng UAE. Ito po ay yung ating Team UAE. This was held last September 2025, I think if I'm not mistaken. So pumunta po yung ating si Coach Nars Paraguya, ito po siya with Coach MJ, pumunta po siya sa Dubai at umattend po sila ng Forex Expo. Okay? So Forex Expo po, umattend po sila ng Forex Expo. And luckily, if you already a member of Pinoy Traders Community, magkakaroon ulit po tayo ng Forex Expo in Dubai. You may join, you may register, and then you may join, and then yung mga coaches natin is pupunta po yan sila doon sa Forex Expo. Okay, I want to introduce to you sa Team UAE, marami po tayong coaches na nandun, no? So we have Coach Ray, shout out kay Coach Ray, and then Coach Dan, na andito po sila ngayon sa ating webinar tonight. So sila po yung mga head natin sa UAE. So we also have here Coach Melvin, and then we also have a Coach Jack. So sila po yung mga coaches natin sa UAE. Alright? So next po is we do have the Team KSA. So malaki po ang KSA. And then meron po tayong community dyan. Ito po si Coach Jim, siya po yung head ng Team KSA. Ito po yung lagi po sila nag-meet up, one of the very active community ng Pinoy Traders Community, although nasa abroad. Nagkikita-kita po yan sila. Okay, hindi lang basta nagkikita, there's a lot of learnings to be done kapag ka nagkikita-kita po sila. Okay? So hindi lang basta nagkikita-kita, talagang nag-aaral sila. And then marami pong pumapaldo dyan sa Team KSA. Kasi nga, mayroon pong community. Okay, ito po si Coach Jim, pero si Coach Jim po is mag-for good na po yan. So, di ba, ang nagagawa ng Forex, grabe, ang dami na pong nakakapag-for good. Ayan, si Coach Jim, mag-for good na po ito by October. September, I think, bago magkatapusan, nasa Pilipinas na yan siya. Okay? Ito naman is part of the Team KS is the Riyadh. Nasa Riyadh po ito. Ito naman po ang community natin sa Riyadh. Ito, ang nga lang, itong si Coach Jesse, one of the coaches ng Pinoy Traders Community, nakapag-for good na rin po yan. Mas nauna pa siya sa akin ng 1 week. 1 week na una pa po siya sa akin ng 1 week na nag-for good. Ayan, but we do have also si Coach Jem. Nasa Riyadh din po siya. Okay? So, here naman, mayroon po tayong Team Hong Kong sa mga nasa Hong Kong dyan. Do, taas kamay sa mga nasa Hong Kong. Alright, luckily, mayroon po tayong Team Hong Kong. Guys, grabe. So, yung Team Hong Kong, nag-umpisa lang po kami sa 6 last March. Pero ngayon po, napakarami na po ng taga Hong Kong ngayon. Okay? Napakarami na po natin na nasa Hong Kong. Although ako po ay umuwi na ng Pilipinas, marami po akong iniwan na team dyan sa Hong Kong. And then, Team Hong Kong po yan is one of the active na lagi po nagkikita. Kapag statutory, kapag mga holidays, Sundays, nag-i-schedule po tayo ng meet-up dyan. So kung nakikita po natin ito po ay nasa Kaitak, no? Sa mga taga Hong Kong. Ayan, ito po ako po yung nasa gitna. Ayan, ito po naman po ay nasa Wan Chai. So we've been in every places ng Hong Kong. Hindi lang kami nag-i-enjoy sa mga scenery ng Hong Kong. At the same time, kapag nagkikita-kita kami, there's a lot of learning. We teach yung sa mga student na mga bagong pasok especially. Okay? Though we have the team Hong Kong. Okay? Kung nasa Hong Kong ka, huwag ka na mag-atubili. Okay? So disclaimer lang, this training is for educational purposes. We do not accept any investment. Take note of this, guys. We do not accept any investment. Coach, di ba ang Forex investment yan? So, here, ang pinaka-main goal natin dito sa community is maturuan namin yung mga student natin na mag-trade. Hindi po kami tatanggap ng investment ninyo na say, oh coach, magbibigay ako sa iyo ng $500, ikaw po ang mag-trade for me. No, we do not do that. So here, we will teach you. Tuturuan namin kayo para ikaw matuto, para ikaw mismo ang mag-trade. Okay, please take note of that. We do not accept any investment.
what is the correct term for this is your capital, your own capital. Alright? So, if there are some instances, kasi alam nyo naman, ang community namin is masyadong nagbo-boom ang community namin. Kumbaga, sikat na sikat ang community namin, no? So if there are some instances, katulad nga yung nag-inquire sa akin kanina, sabi niya, na-scam ako almost 5 million na kasi nag-friend request sa akin yung isang coach. Sabi, under pala kayo niya. Sabi ko, hindi po kami mag-friend request. Kami po mga coaches, especially the top coaches, hindi po yan mag-request, mag-friend request sa inyo. Hindi po kayo manghihingi ng investment sa inyo. Okay? So kapag mayroon po nagkataon na gano'n na, hey, I am a member, I'm of the top coaches of Pinoy Traders community, mag-invest ka sa akin. We do not do that. We do not do that po. Please be alert na inculcate po natin sa ating mind na hindi po ginagawa yan ng mga Pinoy Traders community. Kapag kami nalaman po kayo ng ganyan, please let us know po. Okay? So we do not accept any investment. Okay? So for tonight, ang pag-uusapan po natin is part 1 and part 2 lang. Bakit naman may part 1 and part 2? Para nga abutin tayo ng napakatagal na oras, no? So, this one is hindi naman sobrang tagal. Pag-uusapan lang natin is the basic forex. And then the part 2 is the cheat codes. Okay, ano ba yung cheat codes na yan, coach? Di ba bawal ang cheat codes? No? So, nung nag-aaral tayo, bawal ang cheat codes. But in forex, we need the cheat codes. Believe me, guys, we need the cheat codes. Alright? So, sabi ko nga kanina, kung mayroon kayong ballpen dyan at may notebook, especially doon sa mga baguhan, please do. Okay? So magsulat tayo because we will be discussing a little bit of some basic terminologies na pwede nating madala sa forex trading. Okay, as we go along. Okay, what is forex? Okay, ano nga ba ang forex? Ano ang naiisip natin kapag naririnig natin ang forex? Alright? So sasabihin natin, risky, sugal, scam, especially the mindset of Filipinos. Especially the mindset of Filipinos. Sabi ko nga, nagkaroon ng Forex Expo sa Dubai. It was participated with a lot of countries na pumunta. Na kung alam natin na ang Dubai is very strict yan sa in terms sa mga ganyan. But Forex is very legal sa Dubai. Alright? So, risky nga ba ang Forex? Sa atin, sa mga Pilipino, ganito talaga yung mindset. Pag tinanong mo, risky yan, sugal yan, scam ba yan? Okay, we will be discussing this one. So, Forex, is it risky? So, paano ba nagiging risky ang Forex? Kapag hindi mo alam. Right? Kapag wala kang alam. Okay? That's why we are here tonight. Okay? So dito, para hindi siya maging risky bago ka magsimula, mag-demo account ka muna. Okay? Aaralin natin yung tamang risk management. And then umiwas tayo doon sa mga get rich quick mindset. Okay? So ito kasi yung, sometimes ito yung mga ginagawa natin mga Pilipino, minsan may ayaw nating kumilos, no? So, ang gusto lang natin is easy money. So, umiwas tayo sa ganitong bagay. Okay? So, sugal nga ba ang Forex? Sugal nga ba ang Forex? Okay? So, okay po, Ma'am Melody. Okay, good night po. Okay, thank you for having us here. Okay, sugal nga ba ang Forex? Okay, gambling is based on luck. Pero dito sa Forex, ituturo po natin kung paano mag-follow sa isang plan, paano mo i-manage yung risk and use the price action to make decisions. Right? Yun po ang pagkakaiba ng gambling sa trading. Yung gambling kasi, say, kung wala kang alam talaga sa Forex, basta ka lang magpipipindot dyan, talagang magiging sugal po yan. But here, if you know kung ano ang gagawin mo as forex trader, hindi po yan magiging sugal. Okay? Next po is, scam ba ang forex? Okay? Scam nga ba ang forex? So, ang forex trading ay isang legit na business sa financial market. So, paano nga ba ito nagiging scam?
if you encounter some fake brokers. Okay? Marami kasing lumalabas na mga fake brokers na ipinapakita yung mga earning mo. Ipinapakita na ang bilis-bilis ng earnings mo. But the moment na magwi-withdraw ka na, sasabihin, ipaalam mo muna sa akin, sasabihin, kailangan mo ng ganito, may mga requirements ng ibibigay sa iyo, and then magbigay ka muna ng 10%, say the amount ng withdrawin mo is 50,000. Kailangan mo muna magbigay ng 5,000 para maka-withdraw ka. Alright, so pagka ganun po yung mga brokers, tumakbo ka na because it's a red flag po yan, okay? So, luckily in our community, mayroon tayong napaka-healthy na broker, alright? So, number 2 is the account managers. Ito yung mga taong nangangako ng guaranteed daily profits kapalit ng pera mo, okay? Mag-invest ka sa akin ng 20,000 bukas, 50,000 na yan. Dudoblihin ko. Pag in-invest mo yan for half month, magiging 100,000 na yan. Okay? That's not true. Wala pong ganun. Okay? Ang totoong Forex, walang guaranteed profit. Right? So, okay. Forex is an abbreviation of foreign exchange. Okay? Forex is only an abbreviation of foreign exchange. Forex is a buy and sell currencies. Buy and sell currencies. Okay? So, say kung tayo ay mga, 'di ba, mga ano tayo, no, mga OFW tayo, right? So, mga OFW tayo, kapag sinahuran tayo abroad, ang pera natin is based on the currency kung nasaan kayo. Okay? So, kung ikaw ay, say ako, galing na lang ako sa Hong Kong, yun lang ang alam ko, galing ko sa Hong Kong, ang sahod ko is Hong Kong dollar. Para yan is maipadala ko sa Pilipinas, I need to sell the Hong Kong dollar to Philippine currency, or I need to buy a Philippine currency using my Hong Kong dollar. Okay, this is a buy and sell currencies. Okay, Forex is the largest financial market in the world. It is 7.5 trillions of dollars traded every day. Okay, so take note of this, guys. Actually, this is not only 7.5 trillions of dollars, no? So, ganoon kalaki ang itinitrade ng bawat isa. Okay? So, kahit saan kayo, kahit sa mga movies, makikita natin yan. Kahit saan kayo magpunta, makakaalam natin yung pagtitrade is very common na, no? Very common na talaga ito. Alright? So, 7.5 trillions of dollars are traded every day. Because this is a global market. Most liquid business in the world. Ano ba yung most liquid? Bakit may liquid dyan? Ibig sabihin, ang pinakamabilis na transaksyon. Okay? So, kung magwi-withdraw ka man, kung magdi-deposit ka man, napakabilis ng transaction dito. Okay? So, operates 24/5. Ano pa yung 24/5, coach? Yung 24/5, ibig sabihin, it operates from Monday to Friday, 24 hours, right? 5 days a week within 24 hours. Okay? Pagka ikaw ay, when you were working in a company, isa kang trabahador, no? So, Monday to Friday, nagtatrabaho tayo, sasabihin natin, thanks God it's Friday, no? Kasi tapos na naman ang linggo. Tapos na naman ang Friday. But if you are into Forex trading, this is pag Monday na, sasabihin mo, thanks God, it's Monday. Because open na yung market natin. Katulad kanina, marami na naman ang pumaldo sa opening ng week. Grabe. So, it operates from Monday to Friday. Right? It is available on any smart devices, no? So, kahit anong pwede gamitin mo. Okay? Kaya mo ito i-operate sa cellphone lang, sa tab, or sa laptops, as long as kaya niyang mag-read. Wag naman yung ano, no? Wag naman yung 3210, no? Yung mga old models, okay? Basta mga smart devices, okay? This is yung Forex is traded by the government, central banks, financial institutions, and individuals. Yung mga individuals tayo po yan, and then yung mga banks nagtitrade po yan sila. Tinitrade po nila ang pera natin. Okay?
Next one is ito yung bagay na minsan na hindi natin alam before na yung forex is nag-i-exist na kahit talaga noon pa man, no? Nag-i-exist na talaga yan siya. Kasi if you know kung say yung mga parents natin is mga abroad, usually yung mga parents natin noon, nagdadala pa talaga sila kung yung currency galing doon sa abroad. Dinadala pa talaga nila yan, ipinapadala nila. So ang ginagawa naman ng mga tao sa Pilipinas, sila yung nagpapapalit sa mga money changer, no? So the moment nagpapalit tayo ng pera, this is a form of foreign exchange. This is kind of forex. Little did we know na ginagamit na natin yan noong pang panahon. Right? So yung mga bangko na yan, nagpo-forex po yan. As you can see, there are conversions ng mga currency here na makikita natin. Okay? So, in forex trading, we use trading pairs. We trade in pairs. So, ano-ano ba yung mga pairs na yan na ginagamit natin? Okay, we do have the major currency pairs. Say, we do have the Euro-USD, GBP-USD. May mga pairs po yan. Ang pair po nila is a currency into USD. Bakit USD? Kapag may pair na USD, this is a major currency. Okay? Because USD is the world reserve currency. Ginagamit natin. Okay? So, meron naman tayong mga minor currencies, say GPY, CHF, kapag wala sila mga pairs ng USD. Okay? So, meron din po tayong tinitrade, which is the XAU-USD. Ano ba yung XAU-USD? Actually, yung XAU-USD, this is one of the most traded, no? One of the most traded na mga trader. Ito yung, kapag sinabi nating XAU, this is a gold. If you remember yung table of elements ba when we were in high school, kung napapansin ninyo, no? So I think wala nang nakakaalala nito, no? Ngayon lang din natin ito naalala, no? So kapag sinabi nating AU, this represents two elements of gold. Okay? We trade gold over USD. Right? We trade XAU USD. Ito yung pinaka-volume na tinitrade natin. Ito yung pinaka-volume na tinitrade mostly ng mga traders. Right? So, we also have the US 30. So, US 30 or Dow Jones Industrial Average represents 30 of America's most influential publicly traded companies. Ito yung mga sikat na company, no? Na tinitrade sa US. Okay? Ito yung, say, ano nga ba yun? Microsoft, Apple, these are part of the US 30 most influential publicly traded companies. All right, so how it works, we will be teaching you how this works, and then you can earn money in just a span of 5 minutes with this trading pairs. All right, so why Forex? Bakit naman Forex? Of all the business na pwede nating ituro, coach, bakit naman Forex? Okay? So, bakit nga ba Forex? Okay, this is a digital business. Okay, sabi nga natin, ang future natin is going through digital na. Yung future natin, yung freedom, yung ating business is nasa digital world na. No? So, as you can see, pati yung ating mga, somehow, kung nag-scroll kayo ng mga Facebook, hindi na natin ang kailangan ng artista, no? Kasi digital na, puro AI na yung mga gumaganap sa mga sa mga dramas, no? So hindi na natin kailangan ng artista. Okay, mga AI na, nasa digital world na tayo. So kailangan pagdating sa finances natin, dapat we need to evolve as well into digital world. And Forex is one of the digital business na magagamit natin. Alright? So, achieve financial freedom. Achieve true financial independence through strategic trading. Build your wealth on your own terms and be your own boss. Okay? Pagdating ng panahon, somehow we don't know. Somehow we don't know, baka yung trabaho natin right now is mapalitan na yan ng mga ibang gagawa niyan. So, hindi na ikaw. That's why we need to prepare. Okay? So, we need to build our wealth with na hindi natin kailangan ng boss. Right? Time freedom.
trade from anywhere, anytime. The forex market operates 24/5. As I've been said, Monday to Friday, you can earn money. Okay? Just using your mobile phone. Location freedom. So sabi ko nga, mobile phone lang kahit nasaan ka, pwede kang mag-negosyo. Pwede kang mag-earn. Pwede kang maging profitable. Okay? So, flexible lifestyle. Flexible lifestyle. Embrace the digital business. Ito nga yung sinasabi ko na we are now in a digital world. No? So, enjoy the flexibility that traditional jobs cannot offer. Okay? So, ito, flex ko lang, ito yung isa sa mga lifestyle, no? Lifestyle ng mga trader, no? Na kahit nagtatrabaho ka, nagtitrade ka, you enjoy. Right? Nagyate kami, this was last July. So, hayan, nagyate kami, we enjoy. We had a yacht party, nag-enjoy kami to eat sa Cebu, kung saan-saan kami nagpunta for 3 days. 4 days and 3 nights na andyan kami sa Cebu. We just enjoy. That's part of our lifestyle, no? Na pwede nating magawa, no? In a digital business. Okay? So ito, bakit natin ito dinidiscuss? Because we wanted this one. Ito yung project natin sa Pinoy Traders Community para sa mga OFW. Project for Good. Okay? Project for Good. Why? Because we will be teaching you on how you trade kahit nandyan ka pa. That won't affect your current job. Okay? Project for Good, trade today, go home tomorrow. So habang naandyan ka pa, learn how to trade, and then the moment you do, marunong ka na, you can go home. Okay? Project for Good, right? So we hope na lahat tayo makauwi na for good sa Pilipinas. Okay? Ano ba ang benefits ng forex trading? Okay? Low startup cost. Low startup cost. Gaano ba, coach, yung sinasabi mong low startup cost? Oh, imagine guys, kung ikaw ay nagpaplano na magnegosyo, nagpaplano ka ng negosyo, ano bang negosyo ang kaya mong i-put up sa halagang 50,000 na sa tingin mo ay kikita ka ng malaki? Okay? 50,000. Malaki na ba yun? Meron ka na bang negosyo na alam mong magsusustain? Yung hindi pag naubos yung 50,000, wala na ulit. Yung alam mong negosyo na magsusustain, meron ba? Meron ba guys na mayroon kang 50,000 tapos masusustain mo na yun? If you're planning na mag-for good, meron akong 50,000, meron akong 200,000, mabubuhay na siguro ako nito. Okay? Sabi nga, marami ang nag-for good from Hong Kong. But after 4 years, bumabalik sa Hong Kong. Akala daw nila yung milyon na naipon nilang sapat na. For good, hindi parang pala. Okay? But here in Forex trading, this is only low startup cost. Gaano nga ba, coach, yung low startup na yan? Actually, you can start. A minimum of $100. Magkano yung $100 na yan? That is only, sabihin na natin, 6,000. 6,100. Okay? So, pwede kang mag-umpisa nito, but you can earn. But before you do this, you need to learn first. You need to learn, guys. So, ang pinakapuhunan natin dito is not the money. Ang pinakapuhunan natin dito is our knowledge. Right? So, we need to learn first. We need to gain the knowledge first before we dive in. Para kang isang swimmer. Kailangan mo muna matutong lumangoy bago ka mag-dive. Otherwise, baka hindi ka pa nakakalayo, nalunod ka na. Alright? So we need to learn first. Alright? It's a low startup cost. Sabi nga, impossible naman yan, coach. $100. Yung $100 na yan, kapag marunong ka, pwede yan kumita ng doble or triple. Depende po sa iyo. Okay? So, no experience needed. Ano ba yung sinasabi mo no experience needed? Kasi sabi, coach, hindi naman ako magaling sa math, hindi naman ako masyadong teke, hindi nga ako marunong magpipindot ng cellphone.
Guys, ako nga hindi ako marunong mag-post sa Facebook. Hindi nga ako nagpo-post sa Facebook kasi feeling ko hindi ko yan kayang gawin, no? So dito, we do have our comprehensive training program guides you from beginner to confident trader. Everyone starts somewhere. Okay? Ang isa sa classic na quote dito na pinaka-favorite ko dito sa no experience needed. Actually, narinig ko to when I applied bilang isang call center way back 2020. Kasi sabi ko wala naman akong experience. So, hindi ako mag-a-apply. Yung quote na yon doon sa isang call center agent na yon, ang ganda ng kanyang sinasabi na you don't need to be great to start, but you need to start to be great. Okay? So, dyan ko yung natutunan yung quote na yun, and then dala-dala ko yun sa kahit anong bagay na gusto kong gawin. You don't need to be great to start, but you need to start to be great. Okay? Kaya dito, parang trading lang din yan, no? So, hindi mo kailangan ng experience. You just need to follow. Just need to follow, right? So in trading, you can copy this one, guys. You can do screenshot. You can write it up. In trading, we do have the 4 types of trading. So ano nga ba yung 4 types of trading? We do have the scalping. We do have the scalping trading. We do have the scalping trading. We do have the day trader, we do have the swing trader, and then we do have the position trader. Okay, in our community, dito tayo nabibilang sa scalping trading. Why? Because we need to understand na mga OFW po tayo. So bilang isang OFW, we don't have all the time sa isang maghapon, no? Hindi natin kailangan na nakaharap tayo sa ating cellphone para lang kumita. Okay? Why? Scalping. Ang holding time nito is seconds to minutes. Seconds to minutes. Ibig sabihin, you can only trade, you can open a position within a second and i-close mo lang siya within the minute. And after that, you can go on with your regular routine. Yung regular job mo na. Okay? So kapag nag-entry ka, nakita mo maganda yung market, nag-entry ka kahit 5 minutes, after that 5 minutes, stop ka na, kumita ka na. Okay? So, day trader, ito mga day trader naman, isang holding time nito is minutes to hours. So, nag-entry ka and then naglagay ka ng iyong entry, ang gusto mong profit is ganito, and then hino-hold mo siya ng until 1 hour. Of course, until an hour, and of course, nagko-close sila within the day din. So, swing trader, ito yung holding time nila is yung several days to weeks na. Ito yung swing trader and then the position trader, ito na yung mga malalaki na yung kapital, no? Dahil kaya na nilang mag-hold ng kanilang mga entry. Okay, that's why we only belong, that's why we practice, no? That's why we practice here in our community. Dahil mga baguhan tayo, we are OFW, na may trabaho pa, we're just doing the trading on the side, we just do the scalping, no? Mabilisang income lang. 5 to 10 minutes, kapag kumikita na ka na, pag kumita ka na, out ka na. Okay? Remember guys, there is no best type of trading. Only that type that matches your personality, schedule, and your risk tolerance. Okay? Remember that. Okay? So next one is, I want you to, lalo na sa mga baguhan, I want you to take note of this. These are some of the basic but kailangan natin na gamitin along the way sa ating trading journey. Right? Take profit. It is an order that closes your trade once it reaches a certain level of profit. Ito yung take profit na kapag ka na-set mo na sa gusto mong level ng profit, it will automatically close. Okay? So kapag ka nag-set ka ng take profit, nag-set ka ng TP, kahit ikaw ay iwanan mo na yung cellphone mo yan, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo, kusa na yan mag-close. Right? At the same time, you need also to set the stop loss. Okay? Okay, it is an order that you place in order to sell a security
when it reaches a particular price. A stop loss order is used to reduce a trader's loss. Usually, lalo na sa mga nagtitrade na, it is important kahit wala kang TP, basta may stop loss ka. Okay? Because this is very important. You need to protect your capital. Right? So, Forex is just a buy and sell business lang naman. So, bumili ka. So, bumili ka, say, class example dito is bigas. No? Bumili ka ng bigas. Kung meron kayo nagtitindahan ng bigas dyan, currently, ang bigas ngayon is nasa 2.5 na ata, yung 50 kilos, no? So, pag bumili ka ng 2.5, kapag yan ibinenta mo, kung bagay ka nagbibenta ng cash, pwede mo ibenta ng 2.7, 2.6, yung at least kumita ka. Okay? It's just a buy and sell business. Okay, say if you have a $1 na naipit no mga panahon, kung galing ka sa US, no? May natira ka na $1 last February. No, ang value nun is 50 pesos, no? But right now, yung ating dollar value is 61 na, I guess. 61 or 62. So, pag ito ay ibinenta mo, ipinalit mo yung currency na to sa mga money changer, no? Magpa-profit ka na ng 11 pesos. Alright? Ganun lang din ang Forex. Okay. If the price goes down, will you still make money? If the price goes down, will you still make money? Sa isang regular na trading, kung sa mga stocks yan, kapag bumaba ang pera, bumaba ang value, bababa, malulugi ka, no? So, but here in Forex trading, we will make money. Why? Because we do have the two kinds of position. Remember, we trade in pairs. We trade in pairs and we do have the positions. Ang tinatawag nating positions is we do have the buy and we do have the sell position. Right? So pag sinabi nating buy, kapag umakyat ang market, buy low ka dito, paakyat siya, nag-buy ka dito, umakyat yan, kikita ka. Okay? Pagka nag-sell ka naman, buy low, sell high. Kapag nasa taas yung presyo, mag-sell ka. Pag yan continuous na bumaba, kikita ka. Okay? Buy and sell position. Right? Sige nga, ulitin nga natin. Yung buy is pataas and then yung sell is pababa. Okay? Next, let's do some exercise, guys, kung may naintindihan tayo, no? So, what do you think of this chart? Ano nga ba sa tingin natin? Is this a buy or sell position? Based na nakikita natin, can you pakisagot naman, guys? Baka medyo natutulog na tayo dyan, no? So, sana naman gising pa ang ating mga diwa, no? At may naiintindihan pa. Actually, nakakaantok na, lalo na yung mga nasa Hong Kong, nasa Pilipinas dyan. Alright, so what do you think of this chart, guys? Is this a buy or sell position? Okay, sabi ni Ma'am Risa, okay. Si Sir Shermy, ayan. So, it's a buy position. Alright, ang gagaling na nila kahit mayroong mga nag-type dyan na one kanina, na mga newbies, at least naintindihan yung explanation natin. So, because this is a buy position. Okay, kapag buy position, sabi ko nga, buy low. Okay? Bumaba siya dito, nag-buy ka dito, mababa pa yung price, no? Because we are targeting the profit doon na sa taas, no? So, nag-set ka ng target 1, nag-set ka ng target 2. So, the moment na na-reach niya yung target mo here, it will automatically close. Okay? Same yung second target natin. Alright? So, but in the event, coach, na paano kung mali ako, mali yung basa ko nung market, nagkamali ako ng entry, imbis na buy, akala ko kasi ito, magtutuloy-tuloy ito pababa, no? So, it's okay as long as na nag-set ka ng stop loss. Stop loss, no? Hindi mo man nakuha yung target mo na profit, but at the same time, hindi ka naman nalo. Okay? Hindi na ubos ang kapital mo. Ito yung sinasabi natin na you need to protect your
capital. Natalo ka man ng $2 dyan, but it's okay. Sa susunod mo ng trade, pwede mo siyang bawiin. Right? So next one is the sell position. Okay? So here kapag nag-sell tayo, sabi ko nga, buy low, sell high. Kapag nasa taas siya, pwede kang mag-sell kasi pababa siya. Okay? Magse-set tayo ng target dito and then target dito. Right? So then, ang ating stop loss naman is nasa taas. Kasi pag bumaliktad yan, imbis na pababa, umakyat siya, hindi ka naman, di mauubos ang pera mo. Remember guys, sabi ko nga, maglagay ka na, wag ka na maglagay ng TP, basta maglagay ka ng stop loss. Okay, that is very important. Alright? So, we do have the different type of markets analysis para alam natin kung saan ba papunta ang market. Para hindi tayo nagkakamali, Coach, paano ba ako magbabay? Ano ba ang basis ko kung bakit ako magbabay at paano ako magsisell? No? So here in Forex trading, we do have the types of market analysis. Okay? So what is that? Number one is the fundamental. Then the next one is the technical analysis and then the sentimental analysis. Right? What is fundamental, no? This is used to analyze the external factors such as social, economic, or political that affects the market supply and demand. Right? Ito yung mga balita. Guys, very important yung mga news, no? Na makikita natin, no? Very important po yan. Alright? So yung mga balita. So, classic example na lang dyan yung nangyayaring kaguluhan last, I think April or March with Iran na talaga namang nagkaroon ng mga bombahan, no? So, yung gera between the Iran and the other countries, no? It affects sa market natin. Paano nga ba siya nakaka-affect? Nakaka-affect yung mga ano natin, paano siya nakaka-affect? Yung mga interest rate and then yung mga issues. Say, sa Pilipinas, guys, wala namang nangyaring bombahan eh. Wala namang nangyaring bombahan. But because of that issues na nangyayari sa ibang bansa, apektado po ang Pilipinas. Naapektuhan po yung market supply and demand. Okay? Alright? Okay, that is the fundamental analysis. It's very important if you were into Forex trading, kailangan natin magbasa ng mga news. But don't worry guys, mayroon tayong chart dyan kung saan at paano natin babasahin yung mga fundamental analysis na yan. Okay? The next one is the technical analysis. This is the study of price and volume movement. No? Prediction of future market movements based on the information from the past. Alright? So, prediction, although prediction siya, but you have the basis. You do have the basis. Ano-ano ba yung mga bases na to? We do have the chart, patterns, no? We do have the technical, statistical indicators that we will be using to gauge the technicals. Alright? The next one is the sentimental analysis. Okay? Sentimental, ito yung used to gauge how other trader feels and who's more in control. Ito bang, uy, nakaano siya, no? Grabe ang bulusok niya, paakyat yung market, naka-green siya, so magbabay ako kasi naka-bullish siya. Okay? So, ano yung nararamdaman ng mga traders? That is sentimental. I want to show you, say here, a classic example ng ating fundamental analysis. Okay? Tinatawag natin itong high impact news. High impact news. Yung kapag nakita mo that this one is red, that dito ay nakapula, it is a high impact news to tinatawag nating HIN. H-I-N. Tinatawag nating HIN. Okay? So here, ito yung chart natin na which is ituturo naman ito sa inyo as we go along kung saan natin ito makukuha at paano natin ito babasahin. Right? So this is a fundamental analysis. Kapag nagkaroon tayo ng chart na ganito, kapag mayroong ganitong red, we do advise doon sa mga newbies na do not trade muna.
Okay, do not trade. Because there is a certain factors na makaka-affect sa market. Okay? But if you are a professional na at alam mo na kung paano basahin ang market, alam mo na kung paano magbasa ng fundamentals, this is a one big opportunity para sa iyo. Okay? Actually, maraming kumikita dito, maraming pumapalo because in just a split of seconds, kapag ka natama yung entry mo, kikita ka dito ng $100, $200 kahit isang entry ka lang. Okay? So, but sa mga newbie, sa mga hindi pa marunong, we advise do not trade. Right? Next one is, we do have the technical analysis. Okay, technical analysis na. So, ano ba yung mga technical analysis na yan? So, number I wanted to tell you, so itong nakikita natin na may green, may red, green, ang tawag natin dito is a candlestick. Alright? Candlestick. Okay. So, ito, yung trend line. So, nakikita natin paakyat, no? Ibig sabihin, ang market nito is uptrend or buy position or bullish, paangat. Okay? Bullish, paangat siya. Okay? So, nakikita natin itong yellow na yan is a trend line. So, nakita natin dito may resistance at saka support. Ano ba yung resistance at saka support? So, I wanted to explain to you this one, guys, because ako noong bago pa, hindi ko to naintindihan. I think it took me 3 months bago ko naintindihan ang resistance and support. Okay, nakakahiya, no? But I wanted to explain this to you. Yung resistance natin is same. May bola ka, no? Nang papatalbog ka ng bola, nasa loob ka ng bahay. Ang resistance, you can consider the resistance as the ceiling. And then yung support is the floor. Ibig sabihin, nagba-bounce back lang yung bola sa ceiling and into the floor. Okay. As you can see here, yung candlestick natin, umangat siya doon, dito, bumaba siya kasi hanggang dyan lang siya ang kaya niya. Dito naman hanggang dito lang yung support niya, aakyat siya ulit. Hanggang doon lang din siya. Although hindi siya pantay-pantay na ganyan, because the market is uptrend. Because the market is uptrend, paangat siya unti-unti, but at the same time, may binabanggaan lang siya. Okay? So, tinatawag natin ito na resistance and then this is a support. This is one of the part lang ng technical analysis. The basic, no? The basic technical analysis. But guys, this is very important, no? If you know how to plot the support and resistance, sasabihin ko sa'yo, magiging profitable ka na. Right? So, here, as we go along, no, sabi nga natin, what is technical analysis? This is the prediction based on the past, no? A chart patterns based on the past. Ano ba yung nangyari ng mga ilang araw, no? So as we go along, nagkakaroon yan ng mga chart patterns, na mga harmonic patterns. So itong mga harmonic patterns, there is a significant na form na pwedeng nating magamit on how to read in terms of technical analysis. Alright? So here we have the falling wedge, symmetrical triangle, bullish rectangle. We don't have the head and shoulder and so on and so forth. Right? So, actually, maraming patterns yan. But you don't need to memorize that one. You don't need to memorize that one. As we go along, kapag araw-araw natin yan, kusa mo na lang yan makikita kahit hindi ka maguguhi dyan. Oh, this one is a bullish rectangle. Or say this one, meron tayong head and shoulder. I want you to show this one, guys. So this one is a head and shoulder. Bakit naman yung coach head and shoulder? Alam ko ang head and shoulder, shampoo lang yan na ginagamit natin, no? So here, I wanted to show you, here, para siyang ulo, no? Nasa ulo and then here we have the shoulder, no? So magkabilaan siya, kaya naging shoulder siya. So ibig sabihin pala, coach, kapag naka-spot ako ng head and shoulder pattern, there is a tendency na magsisell position ako. Alright? So, sasabihin naman, uy, ano na yan eh, head and shoulder na yan eh.
Nag-sell ka na dapat dyan. Ito yung neckline niya. Oh, ito yung shoulder. Ito yung head. Dapat nag-sell ka dyan. So, ibig sabihin, once you spotted the head and shoulder pattern, magsi-sell position ka. Alright? Okay. So, ayan. Asa na? Ano nangyari? Okay. So, head and shoulder pattern. So, there are a lot of patterns na hindi mo naman kailangan i-memorize. Okay? Let's not complicate things. Alright. Is it Forex complicated ba? Kakatapos mo lang coach mag-show ng ang hirap basahin ng mga patterns. Siyempre, complicated yon. Sige nga. Okay, kayo nga ang sumagot. Is it complicated ba yung Forex? Sige nga. Meron pa bang kayang sumagot? Complicated po ba or madali lang? Sige nga. Meron po bang sasagot kung complicated siya or madali lang? Can you type complicated naman or C kung complicated siya? Yes po, complicated. Yes po, complicated. How about doon sa iba? How about complicated? Si Ellie, how about Sir June Pascua? Ano ba sa tingin natin? Yes po, complicated. All right. So, yes, this is quite complicated po talaga, lalo na sa mga buwan, sabi sa mga baguhan. Sabi ko nga sa inyo, yung support and resistance, naintindihan ko yan after 3 months ko na nagtitrade. Nakakahiya, no? So, you are very lucky kasi na-extract po namin ito, yung mga basic terminologies, no? So complicated talaga yan kapag hindi natin iraral. So, ang tanong, do you want an easier solution? Gusto niyo ba ng solution na madali? No? Gusto niyo ba ng madaling solution? Sige nga. Sinong gusto? Sinong gusto? Sinong gusto? Ma'am Salma, yes, thank you. Gusto niyo ng easier solution? Okay. Here comes the cheat code. Sabi nga kanina, dalawang bagay yung ating pag-uusapan. Part 1 and part 2, the basic Forex, and the next one is the cheat code. Here comes the cheat codes para mas mapadali. Ang tawag natin dito ay tools and cheat codes. No? So, if you are, say, you are a carpenter. Carpentero ka, no? So, marunong ka mag-carpentero but you don't have the tools. Kahit wala kang martilyo, gagawa ka ng papag, wala ka namang pako, wala ka namang martilyo, anong gagawin mo? Bato. Gagamitin mo bato, no? So this is the tools and cheat codes para mapadali ang isang bagay na gagawin natin. Same with Forex, we do have the cheat codes para alam nyo po guys na ang pag-aaral ng Forex, it takes 6 months to 1 year bago ka talaga matuto. Okay? Ang kagandahan dito sa aming community, you can be profitable. Pwede ka nang mag-income. May mga student nga tayo na within 2 weeks na nag-aral, nag-enroll sila, nag-join sila, is nag-trade na sila. Okay? Because of tools and cheat codes na ginagamit sa community. Right? So, I just wanted to show you. Ito sabi dito, kumita kahit nag-training. Take note of this. Kumita kahit nag-training. Okay? So yung 9 take note guys, this is not a demo. This is a live account. Standard siya. $9.28. Yung $9.28, that is roughly, I think, less than 500 pesos. Okay? So kahit nagtitraining pa, biruin mo. Kahit sabihin na natin $10 within 1 day, within a day. $10, 500 a day. So nagtitraining ka pa lang yan. Meron ka pang base na trabaho, no? Okay, so parang sideline mo lang yan siya. Okay, dito naman, sundan lang talaga ang system kahit nasa trabaho nakakakurot din, $32. Okay, $32 naman sa kanya. So more than 2,000 na ito, no? 2,000 pesos, no? Pero kurot-kurot pa lang ang tawag dyan, no? How if kung upuan mo yan? Tama? Okay, next. Ito naman, so ito, I want you to take a look at this, guys. Sabi niya, starting the day strong. Take a look of the time. 7:55 a.m. Siguro ito ay nasa higaan pa, no? So kung kikita ka ng $100, that is 6,500 pesos right now, I think. Siguro tatamarin ka ng bumangon, no? Para magtrabaho, no? Kasi mayroon ka ng 6,000 pesos, nasa higaan ka pa. So I wanted to have you this one.
Sabi dito ni, actually this is Coach Nars, no? This is Coach Nars, is learning Forex worth it? Worth it nga ba na pag-aralan ng Forex? Because freedom hits different when you can make money in just 10 minutes. Okay? Ito lang yung pinapakita namin. Hindi namin ito pinapakita na nag-hype kami na may income, no? So we just wanted to show you that you can really earn in just 10 minutes kahit nasaan. Ito yung sinasabi natin na location freedom, time freedom, kahit nasaan ka, pwede kang kumita. Okay? It's called freedom. $139. Right? So next one is, sabi dito ng mga students natin, no? Kanina $9, naging $32, naging $100. Ito naman $230. Right? So nakita natin yung mga trade nila, no? Nakita natin yung mga trade nila, napaka-minimal pa ng lot size nila dyan. So ito naman is $300. Okay? So here I just wanted to, gusto ko ipakita naman sa inyo to, no? So I hope nababasa na sabi niya, bagong student to actually, kaka-enroll lang noong July 6 nakapag-withdraw na, no? Baka kasi sabihin nyo, puro naman kasi coach, fit ang pinapakita mo, hindi mo naman pinapakita kung nakaka-withdraw na, no? So, sabi niya, hi coach, this is my first live trade, so happy. Nagulat pa ako noon kasi sabi ko, what? Nag-live ka na? Because somehow hindi namin agad pinapayagan na mag-live kung at least hindi pa namin nakikita how far are you na. How far are you na sa mga training programs natin? Pero wala naman tayong magagawa kung gusto na niyang mag-deposit at gusto na niyang mag-live, no? So, sabi ko na lang, congratulations, no? So, sabi niya, 161 USD today, okay na ako. Okay ka na ba sa $161? Nakikitain mo, okay ka na ba, no? Isang araw lang yan, no? And then, na-withdraw ko na agad at pumasok na rin. Ito, na-withdraw na niya, 9,800 pesos. Okay? So, another withdrawal, 290 USD, withdraw from profit na rin, no? No withdraw na rin. Okay? So, marami po talaga nag-withdraw sa community. Okay? Bakit? Because we do have this program, the from zero knowledge to profitable trader, we do have the Hero 30. This is a 30-day challenge, right? So ito yung kick-off event ng ginanap ng Hero 30 Batch 3, actually last November. So 200 plus yung attendees natin. So okay? So ito naman yung ating Hero 30 Batch 5 kick-off event. So actually yung Hero 30 Batch 4 last February, it's also a massive na nagkaroon tayo ng 700 plus participants. But this one, Hero 30 Batch 5, we do have 1,000 participants. Kung siguro yung capacity ng Zoom is more than 1,000 pa yung participants natin. Alright? Ganon kadami ang student natin sa community. Okay? So, here, tanong lang to guys. Tanong lang, lalo na sa mga newbie. Gusto kong malaman, we do have the 24 participants tonight. Gusto kong malaman sa mga newbie, kung ikaw ay kikita ng $10, $20 a day, or $50 a day, pero magbabayad ka ng $599, ano sa tingin mo? Mahal o okay lang or mura? Okay? Sabihin nga natin, sino? Tanong lang yun guys, tanong lang yun. Kung ikaw ay magbabayad ng $599 pero kikita ka ng $50, $20 a day, mag-join ka ba? Mag-enroll ka ba? Yes or no? Okay? Sige nga. Yes or no? Wala nang sasagot. Okay, sabi ni Sir Ricky Viloria, yes, thank you. Okay, yes, sabi ni Ma'am Salma. Wow, congrats. Ito talaga yung mga nag-yes, ito talaga yung mga papaldo. Ito talaga yung mga i-income. Okay, sabi ni Shermy, yes, okay, magbabayad siya ng $599. Okay, but guys, if you
if you inquire talaga kung how much ba talaga ang formal forex class. Ito ay nagre-range po talaga ng 70 to 150K. And then guys, this 70K, hindi kasi ito yung lifetime mo na siya na baka ito ay 3 days lang or 15 days or 1 month. After that, wala na, tapos na. Tapos na, no? And then basic course yan, pagka gusto mo namang pumunta doon sa advance, magbayad ka ulit, no? 400,000, no? So, but here in our community, hindi naman yan ang babayaran. So, kasi sa ibang community, pag gold prime ka lang, may pa-bundle-bundle pa, no? So, magbabayad ka ng 1,499, may subscription pa yun na 99, no? So, here naman is, pagka elite prime ka na sinasabi, 1,799, and then mayroon kang $99 na subscription. So, but here in our community, hindi naman 599. Congratulations doon sa mga nag-yes, no? Congratulations doon sa mga nag-yes kasi hindi naman po 599, hindi naman po 400 or hindi naman 200 yung ating babayaran, no? So, here, we do have, kapag nag-enroll po talaga tayo ng Forex, kapag nag-join po talaga tayo, nag-study tayo ng Forex, meron po talaga yung enrollment, guys, no? Meron po talaga yung enrollment. Please take note of that. Dito naman sa ating program, meron tayong Hero 30 Days Challenge. This is a training for mga beginners, no? Lalo na sa mga beginners. 30 Days Challenge. Hindi naman ibig sabihin na 30 days, after 30 days, tapos na, wala na. Ba, paano kung hindi kami natutukoach ng 30 days? Sino na? Paano na? No? Ito naman ibig sabihin, 30 days challenge, you need to challenge yourself na within 30 days. At least matuto ka ng basic. No? Ang kagandahan naman dito, this is lifetime membership. No? $198 lifetime membership naman ito sa community. As long as na ayaw mong umalis sa community, na andyan ka lang. So, ibig sabihin, pag nasa community ka, marami kang benefits. Kasi lahat hindi ka nag-iisa. Marami kang kasama at marami kang mga learnings na matututunan. Okay? So, lifetime membership po yan. Pag sinabi natin lifetime po yan, wala ka na pong ibang babayaran. Right? So, kapag ka nag-join ka sa community, marami pa tayong bonus, no? Actually, ang binayaran natin is yung Hero 30 program. No? Hero 30 program. Kasi kapag ka nag-join ka sa community, kapag yung Hero 30 na yun, makaka-receive ka agad ng modules. Yung modules pa lang nasa website, yun na yung binayaran natin. But we do have a lot of bonuses. Please take note of this. Okay? So here, kapag ka nag-join ka, magkakaroon tayo ituturo sa atin yung XAU Sniper Strategy. XAU Sniper Strategy. Na itong XAU Sniper Strategy, ito yung isa sa pinaka-powerful na strategy. Napakasimple lang na strategy, yet very powerful ito. Okay? Dito po nagkakaroon ng maraming million sa community. Right? Kahit hindi man million, at least profitable mga students natin. Alright? Number 2 is, we do have the Surefire strategy. Okay? So, we do have the Surefire VIP signal po na kapag ito binayaran natin, pag nag-subscribe po tayo dito is mahal po ito. Dito po sa Surefire, magbibigay po ng signal yung ating mga analyst. Ito hindi lang po ito basta signal, no? This is being analyzed by some professionals na binibigay sa atin. So, si community ang nagbabayad and then binibigay lang po sa atin ng libre. Alright? So, we also have the Smart Move indicator. Okay? We do have the Smart Move. We do have the Smart Move indicator po. Okay? So, yung Smart Move indicator, dito mayroon po yan siyang mga indicators na binibigay ng community na susundan lang natin. Alright? But don't worry, before you dive in this chart, may training naman po ito kung paano natin siya babasahin. Okay? Itinuturo po ito ng community kung paano po tayo magbabasa. As you can see, meron na dyan nakalagay na sell, meron na nakalagay na buy. No? Pag sinabing buy, magbabay ka lang dyan. Pag sinabing sell, magsisell ka. Okay? But on how to read these indicators, meron po tayong training dyan. Right?
So, the next one is ito yung pinaka-paborito ng karamihan. Okay, yung live trading, no? Katulad kanina, nagkaroon ng live trading, no? At 9 p.m., no? 9:30. Dito, yung ating DJ30 with Coach Nars. No? Meron din po tayong daily schedule nito, XAU Sniper with Coach Jesse. And then live trading, following the live trade with Coach Nars at 9 p.m. Open na po yung ating Zoom. And then 9:30 po, 9:30 po in just less than 5 minutes, marami po ang pumaldo po kanina. Okay? So at the same time, we also have Coach Dan sa XAU Sniper niya. After Coach Nars, nagla-live din po si Coach Dan. Okay? So I think this is 10:30, no? So nagla-live po yan si Coach Dan 10:30 to 11:30 p.m. Okay? So ito, paano tayo mag-live trade? Ganito po siya. Pumaldo guys, congrats guys. Daming pumaldo guys, oh. Wow, look at that. Grabe. Easy. Ganun lang kadali itong trading na ito. No, sa community natin guys, hindi tayo nagtuturo, pinapakita pa natin paano mag-trade guys. The community that trade together. Okay, the community that trade together, paldo together. Alright, so here kapag nagla-live trades ang mga coaches natin, hindi lang yan basta nagla-live trade. Marami yung mga backtesting, nagtuturo din sila bakit nila sinabi na sell, bakit sila sinabi na buy, no? Tinuturo din nila yan. Okay? So, yung pagla-live trade pa lang, kung ikaw ay consistent na attend sa mga live trade, it's impossible na hindi ka matututo. Kasi actual na nilang tinuturo, actual na silang nagtitrade, no? So, yan. Yan ang isa sa mga favorite ng ating mga student, which is the live trading. Right? So, here, ang kagandahan doon sa mga nag-stay, na kasi kanina natakot doon sa 599, no? Natakot doon sa $198. Kagandahan doon sa mga nag-stay, ang ating pong Hero 30 is naka 50% pa po ngayon, which is the $99 po, no? $99, and take note, lifetime membership po yan sa Hero 30 community. Okay? So kapag nag-join ka, ito yung mga makukuha mo another bonuses, no? The moment na mag-join ka, hindi ka maliligaw ba? Hindi ka maiiwanan. Bakit? We do have the onboarding call. Ibig sabihin, onboarding, no? So, mga pre-process natin. The moment you enroll, so ituturo sa iyo isa-isa kung ano yung una mong gagawin, especially kahit yung mindsetting mo, kasama po yun. Okay? So, ito yung mga coaches natin na nagkakandak ng onboarding calls. Isa din po ako sa nagkakandak niyan. Ito sila, the trading executions, right? So, here naman, I just want to show you na yung sobrang grateful kasi ng ating founder, no? Kasi ang dami talagang nagiging profitable sa ating community. Kaya nagkaroon po tayo ng promotion the moment you enroll, magkakaroon ka po ng raffle coupon, right? Makaka-receive ka po ng raffle coupon na pwede kang manalo ng iPhone 17. Pwede kang manalo ng iPhone 17. Last June po, may na pong nanalo ng iPhone 17, dalawa po, no? So, and the next raffle draw po natin is September. So, in the event na hindi kayo mabunot dito, pwede pa kayong mabunot doon sa ating grand final, no? Grand raffle, no? Grand final, sorry. So, grand raffle natin, nagaganapin sa December, which is the brand new BYD Seal 5. Okay, brand new po yan. So, especially kung nag-enroll kayo ng $99, no? So, paano kung ikaw nanalo ng brand new na na BYD? Lugi ka pa ba? O paano kung nanalo ka ng iPhone, no? So, okay. So, yun po isa sa mga bonus ng community. Pakita ko sa inyo yung nanalo ng baka sabihin, baka naman hindi coach totoo na may nanalo ng iPhone, no? So, unang nanalo natin is from Thailand, and yung pangalawang nanalo natin is from Manila. Okay? So, play ko lang. Sorry.
Okay, sorry nawala yung video, no? So, ang unang nalala natin is yung from Thailand and then yung pangalawa is from Manila. So, okay. So, next one is, ano ang gagawin natin? So, join our GC for free. Paano ba tayo makaka-join sa mga GC? Alright, just message your coach. Just reply, I joined the webinar. Okay? I joined the webinar. So, i-message na yung mga coaches ninyo kung saan man nakarating yung inyong mga links. I-message na yung mga coaches ninyo. Bakit? So, sasabihin natin, coach, wala pa kasi akong pang-enroll ngayon, no? Baka pwede akong ma-reserve. Ma-reserve yung slot ko, no? So, dapat makasama kayo sa GC. At least, magkaroon na kayo, maka-join na kayo sa mga 2 days challenge natin. Bonuses pa rin to guys, hindi pa man kayo nag-join, meron na kayong mga bonuses. Dito sa 2 days challenge, itinuturo na natin dito yung basic, another step na mga basic na matututunan natin. Okay? So, digital revolution. Alam nyo guys, kapag ka-umattend kayo sa ganitong mga trainings, may mga bayad po talaga ito, no? May mga bayad po ito, yung mga trainings na ganito. Especially kami nagti-training din po kami, and then yung mga trainings din po namin is may mga bayad din. Pero ito, binibigay na po namin sa inyo ng libre. So, we need to discover, no, how to make money in this digital age. Ito nga yung sinasabi natin, hindi tayo basta-basta lalangoy. We need to study first, and then we need to understand ano nga ba ang mayroon sa digital world natin. Okay? So, ito yung ating community kapag tayo ay nag-training, no? So, yan ang ating community. Okay? So, what will happen if you don't enroll or never learn the proper training process? So, ano ba ang mangyayari? Pero, gusto mo namang kumita, no? So, nagtitipid ka. Coach, kasi yung gusto ko yung pang-i-enroll ko, ipang-trade ko na lang, no? Kasi naka-attend na ako dun sa mga initial na training, parang okay na ako, parang alam ko na, no? Parang yun ang ating mindset, no? Nagtitipid tayo, nagtitipid. Okay, nagtitipid. Pero sabi nga ni Digong, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. okay, sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong susubukan, masisira ang buhay mo. Okay? Bakit? Huwag mong subukan. 95% of new trader fail. 95% of new trader. Ito yung mga masyadong na-hype. Ay, nakita ko kay ganito, tapos nakapag-YouTube na rin ako. May nakita kong ganito, ganito pala siya. 95% of new trader fail. Why? Without the proper learning process. Walang tamang proseso. Hindi nila alam. Akala nila yung nakikita nila sa YouTube. Akala nila yung mga nagpa-pop up sa Facebook is tama. Okay? Sabi sa YouTube ganito, pero hindi mo alam yung learning process mo, pabalik-balik, paangat, pababa, pabalik-balik. Wala kang proper learning process, wala ka sa system. Na hindi natin alam na dapat ito'y para kang grade 1 na pinag-aaralan mo ito. Na nag-umpisa kang magsulat ng horizontal, nag-umpisa kang magsulat ng vertical para makabuo ka ng isang letra. Right? So ito ay hihimay-himayin dapat. Hindi ka dapat mag-i-skip ng process. Right? Without the proper support system. Kapag walang sumusuporta sa'yo, no one will tell you na tama ang ginagawa mo. No one will say na, uy, ganito ang gawin mo. Huwag yan ang gawin mo. Okay? So kapag may nagsusuporta sa'yo, maiko-correct kung anong ginagawa mo. Okay? So sabi nga ni Warren Buffett, invest in as much of yourself as you can. You are your own biggest asset by far. Okay? Sasabihin natin, kasi ang dami kong ang dami ko kasing bayarin ang dami ko kasing, sa next month na ako. What do you think is the difference of this month doon sa susunod na buwan? Do you think yung bayarin natin matatapos? Do you think yung mga budgets natin mababago? Okay? So masahod tayong ng the same for 3 years.
for 5 years nasa abroad tayo, dumasahod tayo ng same sahod every month. Anong pagkakaiba kung sa isang buwan ka mag-i-enroll? May mababawas ka ba kung pare-parehas naman ang sahod mo? Okay? What I'm saying is, magtira ka para sa sarili mo. Magtira ka para sa sarili mo. Invest, sabi nga nung narinig ko kanina, no? Nandito rin kanina sa Zoom, invest in your knowledge, pays the best interest. So, mag-invest muna tayo sa knowledge natin. Kumbaga, huwag tayo puro padala. Huwag tayo puro padala. Sometimes, huwag din tayo puro luho. No? Bato-bato sa langit. Ano ba yun? Ano bang tawag doon? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kasi sometimes, yung yung $99, ano lang yan eh. Pang-inom lang yan. How much ba yung alak ngayon? Isang kahon ng beer? How much is that? Magkano ba yung mga alak ngayon, no? So, pansigarilyo, isang araw lang yan. Mga panggastos natin, no? So, I'm not saying na huwag kayong magluho. But, invest in as much of yourself as you can, okay? Investing in your knowledge pays the best interest, okay? So, this is how we will end our presentation. So, kahit sabi nga natin, whatever we says here, every time we do have the webinars, somehow paulit-ulit din yung sinasabi namin. Pero yung sinasabi namin, kahit ilang beses ka pa umattend ng Zoom, if you don't take action, wala rin pong mangyayari sa atin. Okay? Guys, yung ating Hero 30 Batch 5 is still ongoing. Ang ganda na sumama sa live training. Ang ganda na sumama sa live training. I hope maka-join na kayo para at least masundan natin yung training. No? Makipag-interact tayo sa mga trainings. Masaya mag-training. Alright? So, I hope everyone na mayroon kayong napulot tonight. Salamat sa mga nag-stay. Kung wala namang mga katanungan, kung wala namang katanungan, sorry naman, nabubulan. Mayroon po bang mga katanungan? Anyone na may mga questions na pwede natin sagutin? Mayroon bang hindi malinaw? Isa lang yan, dalawa lang pala yan. Naintindihan or hindi naintindihan. Okay? So, alin tayo doon? Naintindihan ba or hindi naintindihan? Okay? So, wala po ba ang mga tanong? So, malinaw po ba ang ating presentation tonight? Marami pa namang gising, no? Hopefully, marami pa gising. Okay. Okay, malinaw naman ba? Wala nang katanungan. Last question. Wala po bang mga tanong? Okay, kung wala naman po tayo mga katanungan, thank you so much guys for having us here, lalo na yung mga baguhan. And thank you so much also. So, doon sa mga old students na or doon sa mga nakaka-attend na ng ating training, thank you so much sa pagsama natin sa 1.5 oras na naandito ko ngayon tonight. Okay? With that, guys, thank you so much and good night.